Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? No? So, babanggitin ko sa inyo yung 4 na susi. Malalaman natin kung bakit ba tayo nabuhay. No? Yung unang susi dito, yung bakit ba tayo linikha ng Diyos? Pag binasa natin yung Genesis chapter 1, verse 26. Genesis chapter 1, verse 26. Makikita natin, no, sabi, at sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Yung Diyos kasi espiritu siya. So sabi sa sa John chapter 4 verse 24, no, ang Diyos ay espiritu. Kaya yung tao nilikha niya ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, dahil ang tao ay merong espiritu. No? So yun yung unang susi, no. About dun pala, no, tao ay isang sisidlan, no. Sa Roma chapter 9 verse 23, ang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda na una pa sa kaluwalhatian. Roma chapter 9 verse 23. Ibig sabihin tayo ay sisidlan. No? Nilikha tayo ng Diyos ayon sa larawan at wangis niya dahil tayo ay may espiritu at tayo ay nilikha ng Diyos na isang sisidlan. Ayan. Kung malalaman nyo, no, kapag ang isang kamay, para siya maisilid sa isang lugar, kailangan ayon siya sa wangis at larawan ng kamay. No? So, siyempre yung guantes, ito yung umaakma sa kamay kasi hawak, meron itong larawan at wangis ng kamay. Kapag yung kamay mo nilagay mo sa sapatos, hindi siya fit. Alam natin hindi siya para doon kasi yung larawan at wangis ng sapatos ay sa paa. So dahil tayo ay ayon sa larawan at wangis ng Diyos, meron tayong kakayahang magsilid ng Diyos. Ayan. So sabi dito sa 1 Thessalonians o sa 1 Thessalonia 5:23, sabi, naway ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay maingatang buo. Meron tayong 3 bahagi, sabi dyan sa verse na yan. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Yung katawan natin, kapag may problema tayo sa katawan natin, pumupunta tayo sa mga doktor sa ating katawan, mga physicians. Lahat ng doktor, napakaraming doktor sa katawan, di ba? Mula sa labas, mula sa balat, hanggang sa ating kaloob-looban, no? Iba't iba yung mga, hanggang sa utak, may mga doktor tayo. Napakarami nila. Yung ating, yung ating kaisipan ang nagkaroon ng problema, tayo ay pumupunta sa mga psychologist. Yan, sila yung nag-a-address ng ating mga bagay ng kaisipan. Pero, yung ating espiritu, pag ito ay may problema, ang kailangan nating hanapin ay ang Diyos. No, kaya tayo ay may 3 bahagi. No? Yung ating physical na katawan, ito yung nakakasaklaw sa mga physical na kinasasaklawan, no? Yung physical realm, yung ating physical na katawan. No? At ito ay kumakain tayo at napupuno yung ating tiyan. Samantalang yung ating kaisipan naman, ito naman yung sumasaklaw sa mga bagay ng mind, emotion at will. No? Yung ating kaisipan, ating mga pagpapasya, tsaka yung ating emosyon. Yan. Yun yung ating soul, yun yung ating kaluluwa. Kaya napapakain natin yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng pag-alam sa mga bagay-bagay, no? At yung ating emosyon, no? At yung ating mga pagpapasya, yan, part yan ng ating kaluluwa, no? At yung ating espiritu naman, no? Yung ating espiritu, ito yung ating konsensya, ito yung ating fellowship, no? Yung ating yung konsensya, yung fellowship, tsaka yung intuition. Kaya syempre nung unang panahon, pag makikita mo yung mga tribe, makikita mo na hindi sa kanila inintroduce yung Diyos, pero makikita mo nagagawa sila ng mga kanya-kanyang mga Diyos. Ibig sabihin yung tao sa kaloob-looban niya alam niya na may Diyos. Yun yung intuition, no? Yun yung intuition. At sa oras na ikaw ay sumasamba sa yung Diyos, no, meron kang kagustuhan na magkaroon ng companion. Gusto mo na, pag may nakikita kang kapatid, no, sa mga Kristiyano kagaya natin, every time may makikita tayong kapares natin na Kristiyano, no, kakaiba yung saya na nararamdaman natin. Gusto nila natin silang kausap at mag-usap patungkol sa Biblia kasi meron tayong fellowship. Yun, isang bahagi ng ating espiritu. At yung ating konsensya naman, no, ito yung bagay na nagsasabi sa atin, no, na bagay na isang dibino, kung saan kapag ikaw ay nahaharap sa mga desisyon ng mga bagay-bagay, no, nagkikikin yung iyong konsensya. Kaya yung iyong konsensya, ito ay isang malalim na bagay at ito ay isang part ng iyong espiritu, no. Kaya nga yung iba ng mga gumagawa ng mga kasamaan, no, pinapatay nila yung konsensya sa pamamagitan ng pag-inom, sa pamamagitan ng mga substance,
para pag gumawa sila ng krimen, no, yung kanilang konsensya ay patay na. No, wala na sa loob nila yung sasabi na huwag mo yan gawin. So yun, yung ating bagay. Kaya para ma-enhance natin yung ating spirit, kailangan natin lumapit sa Diyos. The more kung wala kang espiritu, no, yung pamumuhay ay napapababa din. Nagsasani sa'yo para magmura, sasani sa'yo para totally gumulong yung environment, no. So makikita natin ito ay sa kadahilanan na totally nawala yung kanilang espiritu. So yung mga tao naman na may espiritu, sila naman yung nakakasumpong ng kapayapaan. Kasi yung ating espiritu, ito yung nagbibigay ng ating kapayapaang pamumuhay. So yun yung unang susi, no, na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa larawan at wangis niya, na tayo ay isang sisidlan, no, na tayo ay may tatlong bahagi, yung espiritu, no. So yung espiritu, ito yung pinaka layunin ng Diyos sa kanyang paglikha sa tao. So yung ikalawang susi, no, dapat nating makita, no, na tayo ay natisod. Noong unang panahon, mayroong dalawang will. Nilikha yung tao, may dalawang will na. Nagrebelde na kasi si Satanas noon. Kaya yung tao, hinarap siya sa dalawang puno, no. Yung Diyos nagpapakita na siya yung puno ng buhay, at si Satanas naman ay pinapakita bilang ang kaalaman ng mabuti at masama. Kaya lang ang tao ay pinili. Imbis na piliin nila yung puno ng buhay, ang pinili nila ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya yung tao, sa pagpili nila sa will ni Satan, sila ay pumosisyon kaaway ng Diyos. Kaya sila ay natisod. Kaya ang buong human race ay nagrebelde laban sa Diyos. Ang buong human race ay naging kaaway ng Diyos, no? Kung ano yung magiging penalty ni Satan sa kanyang rebellion, yun ay penalty din natin. Kaya yung ating kalikasan ay naging makasalanan. Wala naman taong gustong magalit, walang taong gustong magsinungaling, walang taong gustong magnakaw, gumawa ng kasamaan. Tangi lamang yung kasalanan ang nagbibigay sa atin ng ganung bagay, kaya tayo ay nauuwi sa kasalanan. Dahil ang ating katauhan ay may kasalanang bahagi. Ayan, makasalanang bahagi. Ayan. So sabi sa Roma chapter 7 verse 20, sabi, "Datapwat ang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin." Ayan, no? Kahit na ano pa yung ating pinaniniwalaan, alam natin na tayo lahat ay makasalanan. Kahit na tayo ay kay mga Muslim, kahit mga Buddhism, alam nila na sa kalooban ng tao meron tayong kasamaan, no? Pero ang Biblia sinasabi sa atin na meron tayong kasamaan at ito ay in-identify as kasalanan. Ayan, dahil tayo ay makasalanan. Ngayon, sabi sa Roma 7 verse 18, sabi, "Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay walang nananahang mabuti, sapagkat ang pagpapasya ay nasa aking datapwat, ang paggawa ng mabuti ay wala." Ano, kaya yun, pinakita sa atin, no, yung kasalanan nito ay sanhi ng ating laman, diba? Kaya dapat pasukin natin yung Diyos sa loob natin para ma-address yan, no? Pero no, dito, wala natin makita na meron tayong kasalanan sa Diyos. Psychology, sa mga nagre-rehab, ang pinaka number 1 na pangangailangan para ma-correct ka o ma-rehab ka ay malaman mo na ikaw ay na kailangan ma-correct sa'yo. Kaya kailangan itama yung bagay na mali sa sarili mo, no? Kaya dapat nating malaman na ikaw ay makasalanan. Pag hindi mo alam na ikaw ay makasalanan, hindi kaya ng Diyos na ma-address yung purpose niya para sa iyo. Ayan. So yun, so ikatatlong susi, no, yung ikatatlong susi, yung unang susi na ikaw ay nilikha, no, ng Diyos. Yung ikalawang susi naman, dapat mong malaman na ikaw ay makasalanan. Yung ikatatlong susi naman, dapat mong makilala si Kristo. Si Kristo na siya yung naging paraan para ikaw ay maligtas, no. So dito pinakita sa atin sa Colossus chapter 2 verse 9, sabi, "Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pamunuang Diyos sa kanya kahayagan ayon sa laman." 2,000 taon na yung nakakalipas, mayroong taong perpektong tao na hindi nagkaroon ng kasalanan kailanman. Ang pangalan nito ay Jesus, no. Sa kanyang pamumuhay, pinakita niya yung isang dibino at isang makadiyos na pamumuhay, no? Talagang yung dibino, no, at sinabi sa atin ng Biblia, no, na hindi lang siya basta ganoon, isang perpekto at namimit yung highest standard ng morality, nung pangalan ay Jesus. Hindi lang siya ganoon, kundi siya din pala yung Diyos. Sabi sa Colossus, no? Sabi sa Colossus chapter 2 verse 9, "Buong kapuspusan ng pamunuang Diyos." Pamunuang Diyos, sabi doon, no?
at siya ay nahayag ayon sa laman. So ibig sabihin siya yung Diyos na naging tao. Yun pala yun. At sabi sa John chapter 1 verse 1, no, sabi doon, ang salita, di ba? Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita yan Diyos. Ang hirap unawain, no? Kasi kasama, tapos siya pala yung Diyos, no? Kasi ganoon talaga yung Diyos, no? Tres uno talaga siya. Pero sabi dito na yung salita na ito, siya din yung Diyos. Pero nung verse 14 nandyan, sabi doon, itong salita na to ay nagtabernakulo sa kalagitnaan natin. Tama ba? Ang salita ay ang Diyos. No? So, ang salita ay naging laman at nagtabernakulo sa gitna natin. Puspos ng biyaya at realidad, sabi doon sa John chapter 1 verse 14. So, ibig sabihin, yung salita na ito ay walang iba kundi si Kristo. Ito, ipinakita sa atin yung introduction niya na siya yung Diyos na naging tao, na tumambernakulo sa kalagitnaan natin. Yun yung pinapakita sa dyan. Kaya dito makikita natin, no, na may purpose. Ba't niya ginawa yun, no? Kasi nga, etong Diyos na ito, sabi kasi, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? So walang taong pwedeng mamatay para sa kanyang sarili. Kasi kapag namatay ka, ikaw ay makasalanan, kaya hindi ka rin qualified para i-redeem yung sarili mo. Walang taong ganun na nakaka-redeem. Bukod tangi yung Diyos lang. Kaya yung Diyos, kailangan niya magkaroon ng dugo. Kailangan niya maging tao. At naging tao siya. So nakita natin na tinempa siya ng kaaway, no, sa ilang. No, nung tinem siya ng kaaway, no, kahit anong gawin ng kaaway, hindi siya nakapasok. Nag-fasting pa yung Panginoon ng 40 days and 40 nights para lang ma-meet niya yung maximum na capacity ng tao. Na-meet niya. Kaya nung tinest siya ni Satan, hindi man lang siya na-penetrate, no, dahil siya lang yung tao na may kakayahang gumawa nun, no. Diyos lang kasi ang pwedeng gumawa ng bagay na nakaka-overcome sa kaaway. Kaya itong Diyos na ito, nung naging tao siya, hindi siya na-penetrate ng kaaway. At ito ang nagsanhi para yung Panginoon ay ma-qualify sa krus. At nung Panginoon nito ay napako sa krus, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, di ba? So pinapako siya at alam natin na lahat ay nagsasabi na wala siyang kasalanan. Ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 1 chapter 1 verse 29 yan. So si Jesus, siya yung Diyos. Pero ang purpose kung ba't siya nandito ay para iligtas ang tao sa kasalanan. Ayan. So ngayon, yung ikaapat na susi, no? Hindi lang, di ba, yung unang susi, pagdala sa atin, paglikha sa tao. Pangalawang susi na ikaw ay nagkaroon ng kasalanan. Pangatlong susi ay ang Jesus, ang Kristo. At ang ikaapat na susi po mga kapatid, ito yung ito ang pamamahagi ng Diyos. Yung kanyang Diyos, yung kanyang sarili pala gusto niyang ibahagi sa tao. Yun pala yung purpose kung ba't ka nilikha ng Diyos. No? Kaya nung una, nilikha niya si Adan at ang purpose ni Adan ay para kainin yung puno ng buhay. Kasi yun yung goal ng Diyos, no? I-dispense yung buhay niya sa atin. Kaya kapag kinain natin yung Diyos, no, the more natin kinakain yung Diyos, the more natin natatanggap yung kanyang buhay. No? Kaya yung mga tao na kumakain o lumalapit sa Diyos araw kada araw, nababago yung kanilang katauhan, hindi nila alam kung bakit, no? Kasi nga, the more hindi mo kailangan talagang sanin yung sarili mo na gumawa ng mabuti, no? Kasi kapag the more kang tumatanggap ng Diyos, the more niyang binabago yung sarili mo. Ito ay isang konkretong ebidensya na pag kinain mo yung Diyos o pag lumapit ka sa Diyos, araw kada araw, yung buong sarili mo ay nababago, natatransforma ka. Yan. No, so dito pinakita sa atin, no, yung pamamahagi ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 45, ang huling Adam ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Kaya no, yung unang Adam kasi natisod yun, no. Pero ito yung huling Adam, no. Ito yung huling Adam. Ang dahilan kung ba't siya nandito ay para magbigay ng buhay, espiritong nagbibigay buhay. Kapag tumatawag ka sa Panginoon, no, nagkakaroon ka ng supply, no. At yung mga taong nasa sa mga pagdurusa ng mga tao, kapag nasa matinding problema ka, no, alam mo sa sarili mong mayroon kang kulang, eh. May alam mong kailangan kang makatanggap ng bahagi na kung ano man na magsusupply sa loob mo, no. Kasi nga alam mo may kulang sa loob mo, kaya tatawag ka ng Panginoong Jesus. At pag tumawag ka ng Panginoong Jesus, alam mo may dumadagdag sa kalooban mo. At alam mo mayroong buhay na nagbibigay sa iyo. Tapos yun, sabi naman sa unang Juan kapitulo 5 verse 12, sabi doon, so, siya na may anak ay may buhay, at siya na walang anak ng Diyos ay walang buhay. So yung pagkakaroon lang ng buhay natin ay ang pagkakaroon ng anak ng Diyos, no. Siya na walang anak ng Diyos ay walang buhay, no. Siya na may anak ay may buhay, no? Kaya ibig sabihin, kung walang Kristo dun sa loob mo, wala ka ring buhay, no. Kaya yung
Kung tinatanong ka, ano ba yung dahilan kung ba't ba ako nilikha ng Diyos? Para gumawa ng mabuti? Hindi. Hindi naman talaga para gumawa ka ng mabuti. Ang na purpose dahil ka nilikha. Ang dahilan kung bakit ka nilikha ay para tanggapin yung anak. Ito si Jesus, no? Yung Diyos mismo. Na pag tinanggap mo itong Diyos mismo na ito na ang dahilan, ito na yung purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos.